Sa nakaraan ng ating video, ay napag-alaman nga nila mula sa prinsipe ng Blood Demon Clan, na si Qin Kung ang hari ng Blood Demon Clan. Bukod dun ay nalaman din nila, na lahat ay kayang gawin ni Qin Kung, makamit lamang ang kapangyarihan na kanyang minimithi. Sunod ay napapatanong nga si Yun Yi, kung bakit daw kaya ngayon pa napiling gumalaw ng Azure Sky, dahil matagal na panahon na nga daw silang natutulog, pero matapos nga daw nilang maparating sa ating bida ang balita patungkol sa Azure Sky. Gayon na din dito sa North State ay kailangan na nilang bumalik ng Royal Capital, upang lumaban sa tabi ng kanilang hari. Habang si Tiger Holder naman, ay sinabi na malamang sa pini-pressure ng God King ang Azure Sky, o Blood Demon King upang gumawa ng aksyon, o maaari din daw na may iba pa silang dahilan kung bakit ngayon nila napiling gumawa ng aksyon. Samantala sa Royal Capital nga sa Inner City, habang nasa intelligence room sila Shu, ay sinabi ni Yi Chen na tulad umano ng inaasahan ng ating bida, ay mayroon ng kakaibang kaganapan na nangyayari ngayon sa North State. Sinabi nga din ni Yi Chen, na kani-kanina lang umano ay nakatanggap siya ng reports, mula sa iba't ibang spy nila sa iba't ibang lugar sa North State, kung saan ay sinasabi nga daw ng mga spy nila, na tila nawawasak ang mga balat at laman ng mga tao sa North State, at sa hindi nila malamang kadahilanan, ay nagiging demonyo nga daw ang mga tao. Sinabi nga din ni Yi Chen, na hindi na umano nila mabilang ang mga demonyong nagkalat sa North State, kung saan ay masyado nga din daw agresibo ang mga ito, at makalipas nga lang din daw ang 10 minuto, ay ilan na sa mga spy nila ang namatay. Pero bago nga daw mamatay ang mga spy nila, ay nakagawa naman sila ng sketch ng mga nakita nilang demonyo, sabay bigay sa isang papel sa ating bida, at sinabi na tignan umano ni Shu ang itsura ng mga demonyo. At masyado nga ang kanilang gulat matapos makita ang larawan, dahil ganito nga daw ang mga Hellblood Demon na kanilang nakita, nung nakaraang pumasok sila sa isa sa mga ruins. Sunod ay naisip nga din ni Shu, na gumawa nga daw ang dating God King ng isang ruins, kung saan ay puno ito ng mga Hellblood Demons, kaya napapatanong siya kung nalaman na din daw ba ng dating hari, na matapos siyang mamatay ay magkakaroon ng kaguluhan, kung saan ay ang mga Hellblood Demon ang magdudulot nito. Naisip nga din ni Shu, na ang Hellblood Demon umanong nakita niya sa ruin na ginawa ng dating hari, ay matalino at halos walang pinagkaiba sa mga tao. At ang isa nga daw na kinuha nila Tiger Holder noon, ay mayroon itsura na katulad ng sa mga tao, kung saan ay mas gwapo pa nga daw ito kaysa sa mga pangkaraniwang tao, at kung makikihalubilo nga daw ito sa karamihan ng mga tao, ay siguradong walang makakapansin na isa siyang demonyo. At bigla ngang may naisip ang ating bida, kung saan ay agad din siyang napapatanong sa kanyang sarili, kung simula pa lang daw kaya ay alam na ni Lu Shen, na ang mga Hellblood Demon ay nasa North State na, kung saan ay palihim din niyang inaprubahan, ang pananatili nila sa North State ng Universe. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na ang mga Hellblood Demon ay mayroong tinatawag na Heart Blood Soul, at pag kinuha at tinanggap nga daw ito ng isang tao, ay magkakaroon sila ng contract ng Hellblood Demon, kung saan ay magkakaroon din ng abilidad ang sinuman, upang magpakailanman ay makontrol nito ang Hellblood Demon. Sinabi nga din ni Shu, na malamang sa ang contract umano ito ay katulad din ng mga slave contract, kung saan habang nabubuhay ang kanilang master, ay hindi magkakaroon ng abilidad na magdulot ng kaguluhan ang Hellblood Demon. Pero pag namatay na nga daw ang master nito, ay mawawala na din ng bisa ang kanilang contract, kung saan ay wala na ding may iwan upang makontrol at suppress ang pagwawala ng Hellblood Demon, at malamang nga daw na doon nagmula ang prediction ni Lu Shen, patungkol sa maaaring kaguluhan na idulot ng Hellblood Demon. Sunod ay tinanong nga ni Yi Chen, kung alam daw ba ng kanyang hari ang nangyayari sa North State, dahil ang lugar nga daw kung saan may mga nag-transform na demonyo, ay lalong lumalawak at halos buong lugar na nga daw ng North State, ay mayroon ng mga demonyo. Bukod doon ay ilang daan na nga din daw sa mga spies nila, ang nakadiskubre at nakakita sa mga demonyo, pero ang mga spy nga daw nilang yon, ay mga namatay na din. Pero tinanong lang naman ng ating bida, kung saang lugar daw sa North State matatagpuan, ang mayroong pinakamadaming Hellblood Demons. At sinabi nga ni Yi Chen na sa mismong Northern Capital umano ng North State, sabay tanong kung may idea daw ba ang kanyang hari sa nangyayari, dahil sa tinanong niya kung saan ang may pinakamadaming Hellblood Demon na namataan. At sinabi nga ni Shu na si Qin Kung umano, ay malamang sa isang makapangyarihang Hellblood Demon, na nakikihalubilo sa lahat ng tao. Matapos nito, ay sinabi nga ni Shu ang lahat ang mga narinig at nakita niya, mula sa nakaraang ruin na kanilang pinasok,
at hindi nga makapaniwala ang mga taga-Luniverse sa kanilang narinig. Sunod ay tinanong ni Carol, kung ayon daw ba sa haka-haka ng ating bida, ay minsan ang nagkaroon ng patak ng dugo o heart blood ni Ching Kung ang dating hari, kung saan ay nagkaroon din sila ng contract. At kung alam daw ba talaga ng hari na si Ching Kung, ay isang Hellblood Demon, na maaaring magdulot ng kaguluhan sa hinaharap, at kung yun din daw ba ang dahilan, kaya nag-iwan ng Hellblood Demon ang dating hari sa isang ruin, upang malaman ng ating bida kung paano makontrol ang Hellblood Demon, at para bigyan siya ng babala patungkol kay Ching Kung. Habang si Zhang naman, ay sinabi na ilang libong taon umano na sinasabi ng mga tao, na ang North State ay pinamumunuan ng isang mabait na Celestial Emperor, kung saan ay mapayapa din ang lugar at nagkakaisa ang mga tao, kaya sinasabi din nilang ang North State umano ay ang paraiso sa Luniverse. At hindi nga daw lubos akalain ni Zhang, na ang katotohanan palang ito ay tila napakahirap tanggapin, habang si Liliang naman, ay sinabi lang na magkaiba umano ang paraiso at impyerno. Sunod ay tinanong nga ni Xiao Yu, kung may kakaiba daw bang nangyari kay Ching Kung, matapos mamatay ni Lu Shen 18 taon na ang nakalipas, sabay tanong na din kung ano ang naging reaksyon niya, matapos maglabas ng Imperial Decree ang Divine King's Palace nitong nakaraan. At sinabi nga ni Jiang, na 18 taon umano ang nakalipas, at nitong nakaraan na naglabas ng Imperial Decree ang Divine King's Palace, ay parehas namang payapa at walang kakaibang pangyayari sa North State, bukod dun ay tila wala nga daw nagbago kay Ching Kung, dahil tulad nung nabubuhay pa ang dating hari, ay patuloy pa din naman niyang ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Pero sinabi naman ni Shu, na yun mismo umano ang kakaiba kay Ching Kung, dahil ang contract nga daw nila ng hari ay tinatawag na two-way, at malamang na si Ching Kung ang unang nakaalam patungkol sa kamatayan ng hari, maliban sa kanyang inner demon. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na ilang libong taon umanong kontrolado ni Lu Shen si Ching Kung, at bigla ngang dumating ang araw ng kanyang kalayaan, pero nakaya pa din niyang kontrolin ang kanyang emosyon, at nanahimik nga daw si Ching Kung ng mahabang panahon, habang unti-unti niyang ginagawang ghost realm ang buong North State. At ang mentalidad nga daw na mayroon si Ching Kung, ay ang uri ng mentalidad na hindi maaabot ng mga pangkaraniwang tao, pero ang tanong nga daw, ay kung paano nakapasok sa katawan ng mga tao sa North State, ang mga Hellblood Demon, upang unti-unting palitan ang mga tao sa North State. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na masyado umanong malaki ang populasyon ng North State, pero bakit hindi napansin ng Sword Pavilion, ang mga pagbabago na nangyayari sa lugar, gayon na din sa mga tao. At agad ngang tinanong ni Guling Fei ang ating bida, kung sinasabi daw ba niya ang lahat ng mga ito ngayon, upang sisihin ang Sword Pavilion sa kanilang naging kapabayaan, pero agad nga din siyang pinatigil ni Jiang sa pagsasalita, dahil totoo naman umanong hindi nila nagampanan ang tungkulin nila sa bagay na ito. Sunod ay sinabi nga din ni Jiang, na matapos umanong mapagkaisa o mapag-isa ni Lu Shen ang buong Luniverse, ay biglang naglaho ang mga mababangis na halimaw, gayon na din ang mga demonyo sa 4 na karagatan at 8 wastelands, nang walang nakakaalam. Sinabi nga din niya, na iilan lang umano ang mga nakita nilang records ng mga nilalang na ito, mula sa mga librong nakolekta ng Divine King's Palace, Sword Pavilion at Noble Families, pero isa nga daw sa mga records na mayroon sila, ay patungkol sa mga Hellblood Demon Race. Matapos nito, ay sinabi nga ni Jiang na naging mapayapa umano ang Luniverse dahil kay Lu Shen, pero ang naging kapalit nga daw nito, ay masyadong nakampante ang mga tao, kung saan ay nawala ang abilidad nilang maging vigilante sa mga panganib na maaaring dumating. Sinabi nga din ni Jiang, na maging siya umano ay hindi na naisip ang patungkol sa mga nilalang na ito, dahil masyadong matagal na panahon na silang nawala dito sa Luniverse. Habang si Shu naman, ay sinabi na ayon sa records ng Sword Pavilion, ay dugo umano ang tunay na anyo ng mga Hellblood Demon Race, kung saan ay nakakasurvive nga daw sila ng mahabang panahon, sa pamamagitan ng pag-absorba o higop ng dugo, at ang mga Hellblood Demon nga daw ay tulad din ng gargoyles na nakita ni Shu sa ruin, na may abilidad na mag-hibernate o matulog ng mahabang panahon. Pero ang pinakamasaklap nga daw dito, ay hindi sila mararamdaman ng sinumang cultivators, o wala silang mararamdaman na fluctuation ng superpower sa mga ito, hanggat hindi sila nagigising. Sinabi nga din ni Shu, na malamang umano sa ginamit ni Ching Kung ang mga dugo ng Hellblood Demon, na kasalukuyang natutulog upang itanim sa katawan ng mga tao. At matapos nga daw nito, ay malamang na ang Hellblood Demon ay nagsisirculate sa katawan ng mga tao,
kasama ang dugo ng mga tao habang nag-absorbo ng superpowers, at ang mga taong nat-anime ni Qin Kung ng Hellblood Demon, ay walang idea na mayroong blood demon sa kanilang katawan, kaya naman normal lang din ang kanilang mga pagkilos. At matapos nga daw tawagin ni Qin Kung ang mga ito, ay madyay gising ang mga Hellblood Demon sa katawan ng mga tao, kung saan matapos silang lumabas sa cocoons nila o katawan ng mga tao, ay ganap na silang mga Hellblood Demon, o kumpleto na ang kanilang kaanyuan. Pero bigla nga silang nakarinig ng sigawan mula sa labas, kaya naman agad silang nagtungo sa labas, at dito nga ay agad na tinanong ni Gu Lingfei kung ano ang nangyayari, at kung ano daw ang pinagkakaguluhan nila. Pero bigla nga din silang nagulat, matapos makita ang isa sa mga disipulo ng Sword Pavilion, na mag-transform na sana sa isang Hellblood Demon. Sunod ay sinabi nga nito, na kaninang umaga pa daw kakaiba ang kinikilos ng disipulo nilang yun, kung saan ay hindi din siya sumasagot sa kahit na sino mang kumakausap sa kanya, hanggang sa ngayon nga lang daw ay unti-unting nagbabago ang kanyang kaanyuan, kaya naman agad niya itong pinatay. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na kung tama umano ang kanyang pagkakaalala, ay lumalabas ng Sword Pavilion ang kanilang mga disipulo, matapos nilang makumpleto ang kanilang pag-iensayo, at malamang nga daw na ilan sa kanila ay nagtungo ng North State. At kinumpirma nga ito ni Gu Lingfei, dahil ang lalaki umanong yun ay kakagaling lang ng North State nitong nakaraang buwan, sabay sabi na ang disipulo umano nilang yun, ay ang general ng Golden Wu Guard, at ang naatasang mamuno sa mga palace guards. Tinanong naman ni Shu, kung nagtrabaho daw ba ang lalaki sa ilalim ni Qin Kong, at kung ganun nga daw ang sitwasyon, ay talagang nataniman nga din siya ng Hellblood Demon ni Qin Kong. Sunod ay dumating na si Yi Chen, kung saan ay sinabi niyang may mga namataan din daw na Hellblood Demons, sa West States at East States, at mukhang ang mga manggangalakal nga daw na nagtungo ng North State, ay nataniman din ng Hellblood Demon ni Qin Kong. Kaya naman agad na nagdilim ang muka ng ating bida, at sinabi na hindi nagtatapos sa North State ang ambisyon ni Qin Kong, at kahit na daw may kinalaman siya o wala sa Inner Demon, ay kaaway o kalaban pa din daw nila si Qin Kong. Matapos nito ay sinabi nga ni Shu, na malinaw na umano ang sitwasyon ng North State, kaya naman dapat nang pabulaykan ni Yi Chen ang mga buhay pa nilang spies, at papuntahin na lang sila sa iba pang states, sabay sabi na pagtuunan niya ng pansin, ang mga paggalaw o kaganapan sa West at South State. Kaya naman tinanong ni Yi Chen ang ating bida, kung nag-aalala daw ba siya kay Sun Zaiwen at Wen Zaipi, pero sinabi lang naman ni Shu na kasalukuyan silang naghihintay ng reinforcement, pero ang kalaban nga daw nila, ay ginagawang kakampi nila ang mga inaasahan nila Shu na reinforcement, sabay sabi na better safe than sorry umano. Samantala, nag-umpisa naman ang maglayag ang hukbo ng West State, kung saan habang patuloy nga sila sa paglalayag, ay biglang napapatanong ang mga sundalo ng West State sa kung ano ang nangyayari, dahil ang punong barko nga daw nila ay pinapasok ng tubig, at sinabi na ang Celestial Emperor nga daw nila ay nasa punong barko pa din. Kaya naman agad din silang nag-utos ng isa sa kanilang mga kasamahan, upang puntahan at tignan ang kalagayan ni Sun Zaiwen, habang si Sun Zaiwen naman, ay nanginginig sa loob ng barko sa hindi malamang kadahilanan, kasabay ng pagkakaroon ng purple na enerhiya sa kanyang noo. At kasabay nga din ito, ay ang consciousness niyang nasa gitna ng kawalan at mukhang nahihirapan, at sa pagdilat nga nito ng kanyang mga mata ay bigla siyang lumuha ng dugo, at nakita ang mga pag-atake ng kalaban sa kanya. Kaya naman agad niyang hinugot ang kanyang espada, upang pigilan ang pagtama ng mga ito sa kanya. Sunod ay tinanong nga nito, kung sino umano ang master na umaatake sa kanya, at kung bakit biglang hinayla sa gitna ng kawalan ng kanyang consciousness, sabay tanong na din kung may nagawa bang kasalanan si Sun Ziwen sa kanya. Sunod ay tinanong nga din nito, kung pwede daw bang magpakita ang nagdala sa kanya dito, upang malaman naman niya kung sino ito, at kung ano ang dahilan kung bakit siya inatake, para daw hindi naman masayang ang magiging kamatayan niya. At agad nang lumabas ang Inner Demon ng ating bida, kung saan ay sinabi nito na gaya umano ng chismis, ay matalino nga daw si Sun Zaiwen na kasalukuyang Celestial Emperor ng West State, pero kailan daw ba niya sinabing nais niyang patayin si Sun Zaiwen? Habang si Sun Zaiwen naman ay masyado ang gulat, dahil nasa likuran lang daw pala niya ang kalaban, na hindi naman niya naramdaman hanggang sa nagsalita nga ito. Agad na din siyang lumingon, habang iniisip na kailangan niyang gamitin ang buo niyang kapangyarihan, dahil sa ganung paraan nga lang daw siya magkakaroon ng pag-asang makaalis sa kawalan na ito. Sunod ay ginamit nga niya ang teknik ng Sword Pavilion,
At ito ay ang Energy Ocean at Snow Mountain, upang palabasin ang buo niyang lakas, na siya din ginamit niya upang atakihin ang kalaban o inner demon ng ating bida, sabay tanong sa kanyang sarili kung gumana daw kaya ang pag-atake niya. Pero muli ay mabilis nang nagtungo sa kanyang likuran ang inner demon, kung saan ay agad din niyang dinampot ang ulo ni Sun Zaiwen, at tinanong kung nais pa ba talaga niyang lumaban, sabay sabi na karapat-dapat ka nga talagang sumaway sa Imperial Decree, at inabandona mo ang lupain ng iyong mga ninuno, para lamang pumanig kay Lu Shu. Pero sayang nga daw dahil isang maestro level lang si Sun Zaiwen, kung saan ay kailan lang din niya naabot ang cultivation niyang ito, pero ang inner demon nga daw ay nag-transcend na sa maestro level, at kaya na nitong gumawa ng sarili niyang daigdig. At dahil nga daw andito siya sa daigdig o space ng inner demon, ay nakagapo si Sun Zaiwen sa mga rules na ginawa ng inner demon, kaya naman daw hindi magagawang saktan ni Sun Zaiwen ang inner demon dito. Dahilan upang matahimik na lang naman si Sun Zaiwen, at mapatanong sa kanyang sarili, kung maliban daw ba sa tatlong mga namatay na, ay sino pa kaya ang nag-transcend sa maestro level, na may kakayahan ding gumawa ng sariling mundo o space. Ang tinutukoy nga niyang tatlo na nakapag-transcend sa maestro level, o nalagpasan na ang maestro level, ay ang dating hari, ang reyna ng dating hari, at ang founder ng Sword Pavilion na mga namatay na mana. Sunod ay sinabi nga ng inner demon, na talaga umanong pinag-isipan niyang mabuti bago siya magtungo kay Sun Zaiwen, sabay sabi na naiiba nga daw talaga si Sun Zaiwen sa mga baboy na nobles na tumutulong sa ating bida, pero dahil sa kailangan nga daw niyang gamitin ang mga tao na tulad ni Sun Zaiwen, ay sayang naman kung papatayin lamang niya ito. Sunod ay hinigpitan nga niya ang paghawak sa ulo ni Sun Zaiwen, kung saan ay halos madurag na ito sa higpit, kaya naman agad na napasigaw si Sun Zaiwen, na namuti na lang din ang mga mata ng dahil sa sakit na nararamdaman. At ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos nitong luwagan ang paghawak, ay agad na nagpasalamat si Sun Zaiwen, at tinanong ang inner demon kung bakit umano siya nagtungo dito, at kung bakit pinuntahan niya ang maliit na isdang tulad ni Zaiwen. At sinabi nga ng inner demon ng dating hari, na pagtaksilan daw ni Sun Zaiwen si Lu Shu, at tinanong kung payag ba siyang maging alipin ng inner demon. Pero naisip lang naman nito na ang kalaban umano, ay nalagpasan na ang maestro level at mas mataas ang cultivation sa kanya. At kahit nga daw nais niya itong labanan hanggang sa kanyang kamatayan, ay hindi siya makakapagdulot ng pinsala sa kalaban, at magiging walang silbi ang kanyang kamatayan, kaya napapatanong siya sa kanyang sarili, kung ano na daw ang dapat niyang gawin ngayon. Pero dahil nga sa hindi sumagot si Sun Zaiwen sa katanungan ng inner demon, kung papayag ba siyang maging isang alipin, ay muli niyang hinigpitan ang paghawak o piga sa ulo nito. Sunod ay sinabi nga ng inner demon na limitado ang kanyang pasensya, sabay tanong kung nais ba niyang maging isang bangkay na lamang, o kung nais pa niyang magpatuloy sa pagiging isang Celestial Emperor ng West State, at sinabi na ngayon din ay magdesisyon na siya. At agad ngang binitawan ng inner demon si Sun Zaiwen, matapos niyang sabihin na payag na siyang maging isang alipin, kaya sana daw ay kaawaan ng kanyang master ang kanyang buhay, pero sinabi lang naman ng inner demon na masyado umanong mabilis sumuko si Sun Zaiwen, sabay sabi ding hindi nga siya tapat na aso sa ating bida. Agad nga ding nag-inject ng superpower ang inner demon sa kanyang noo, at masyado nga ang gulat nito matapos malaman, na slave mark pala ang nilagay ng inner demon sa kanya. Sunod ay ipinag-utos nga ng inner demon, na gamitin ni Sun Zaiwen ang mga water ghost nila, upang magmadaling magtungo sa royal capital at atakihin ang inner city, sabay sabi na maglagay sila ng checkpoint sa Longmin River, at putulin ang koneksyon ng tubig o pag-agis ng tubig patungo ng royal capital. Sunod ay sinabi nga nito, na nais umano niyang makita, kung ang moat daw ba ng ating bida ay kaya siyang protektahan, habang si Sun Zaiwen naman ay nanatili lang natahimik at nakaluhod sa harap ng inner demon. Matapos nito ay naisip nga ng inner demon, na ngayong tapos na siya kay Sun Zaiwen, o ngayong nagawa na niya itong alipin niya, ay magtutungo naman daw siya kay Wen Zaipi, sabay sabi na Lu Shu, pag wala kang reinforcement habang nasa mahirap kang sitwasyon, ay kaya mo pa kayang gawin ang sinabi mo nung nakaraan, na hindi ka mawawala ng pag-asa at malulungkot, sabay sabi na maghahintay daw siya at papanuurin ang mga mangyayari.